Eh, mga buddy, si Kuya Jan, oh. Dito ka Kuya Jan. Saka si Nanay Gina. Saan ka galing? Hindi nga. Sa Kamarin. Kamarin? Kala Emily. Ah? Anong dala nyo? Mandamit. Malay mo, pumunta na kami sa Longos. Pupunta kami sa Longos. Ngayon? Pinalis na ba kayo? Oo. Pinalis na kayo Kuya Jan? Meron na bang Ha? gagawin na? Gagawin na? Andun na nga yung kasama nila. Ewan ko lang yung nagmamadali kasi. Si ano. Bakit dinala nyo na yung damit? Ano na rin, ako nalargan. Eh, yung mga gamit nyo doon. Wala naman kasing lalagyan yun pag dumaan sila. Hindi. Di ba dapat pupunta pa lang kayong Longos ngayon? Oh. Hindi nga. Wala nga lalagyan dun pag gumawa sila. Hindi kalat-kalat lang yan. Eh di, naka-plastic. Tinabi muna sana dapat. Hindi naman gaano mabigat eh. Hello mga buddy, bigla ako sa dalawang mag-ingat ng mga buddy. Alis na daw sila, pambira. Ano ko dyan? Sinabi ko sa'yo, lagi nagpaparinig yun. Mga yun. Eh, kagahapon nga, pinaringgan ko sila eh. Sabi ko, kayo, gusto nyo lahat masunod. Lahat kayo, boss. Tapos kanya-kanya kayo, iba-ibang gusto nyo. Eh, siyempre, ang hirap ng pakasamahan. Sinabi ko nga kay Emily. Ganun kasi ang ugali nila. Siguro hindi nila alam ganun sila. Eh ako naman, umiiwas lang ako sa ano. Mamaya ito, alam mo naman, ano ako sa anak ko. Ingat na ako sa anak ko na huwag madamay sa ganyan. No? Away-away. Sabi ko naman sa anak ko, at least na ganyan ka na, nakabasa ba, bumilis ka na rin magsulat, magbasa. Okay na rin siguro. Makakapag-aral pa rin naman siya eh. Ibang pa na, makakapag-aral pa siya. Gusto niya mag-aral. Mag-iipon muna kami. Dala nyo na yung gamit. Alam niya na pag may nag-aral, may gastos. Alam niya na, at least aware na siya sa ganyan. Ano kayo dyan? Anong plano mo kayo dyan? Kala niya ganyan lang iyak ka ba? Naiyak nga siya kanina na eh. Nabigla naman ako dito mga buddy sa kanila. Akala ko kayo lang, dala nyo na lahat yung gamit nyo. Ang dami pang damit doon. Kaya nga nanay, paano yung mga damit nyo doon na naiwan? Hindi ko alam kung saan nila ilalagay. Hindi dapat, nilagay muna sa isang tabi. Kasama na namin. Eh paano kung hindi kayo makakita sa Longos, di nyo makita yung nahanap nyo, saan kayo titira? Tiyak ba nakukupkupin kayo doon? Nakiusap. Yun nga. May bahay yun, yung mga ano kami dito. Nakiusap. Paano yung pag-aaral mo? Saan kayo pupunta ngayon? Sa Longos na? May pera kayo? Wala nga eh. Oh, paano kayo pupunta? Ikaw, di ka pumupunta dun eh. Nagtrangkaso ako eh. Kagaling ko lang din. Pupunta nga dapat ako ngayon doon sa inyo. Gumaya ka rin tuloy sa amin. Oo, nahawa din ako sa inyo. Hindi, pupunta dapat ako doon. Kaso nga, nagulat nga ako, nakita ko kayo. Akala ko nandun kayo sa... Hindi ka makapunta doon. Oo, kaya hindi ako makapunta doon sa inyo. Sayang naman pag-aaral nyo kaya dyan. Kala mo, pinapakain kami ng mga yun, hindi kami pinapakain noon. Hindi, ano kasi nay, hindi naman nila kasi responsibilidad yun nanay. Kaya nga eh. Ngayon, ganyan pa, may naririnig ka pa. Kaya syempre sasama loob ko kasi ako napapagod na. Oo, nakikita lang kasi tayo nanay, ganun po talaga. Kaya kailangan natin makisama. Tulad yan, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunamaan, paano ngayon yan? Hindi kayo din yung kawawa, mas kawawa. Parang kulang sila sa unawa eh. Nakikipag-usap naman ako. Minsan kasi nagkakampi-kampihan pa sila. Mahirap naman yun, di ba? Magkakampi-kampihan sila. Ganun talaga naman, na eh. wala naman talagang alam to eh. Kahit awayin to, wala yan. Ako na, hindi siya makaintindi. Hindi niya pa masyadong maintindihan. Naaway na pala siya. Kaya ako nakakaintindi. Kaya akong ako lang dadala. Kumbaga parang nakailang buwan na rin kami dyan, no? Tagalan rin namin dyan. Saan? Diyan, 2024 pa kami dyan. Hindi ko lang natandaan kung anong buwan eh. Umuulan na rin yun eh. Tapos ngayon pa kayo nagkaganyan. Hindi ko alam mga buddy anong gagawin ko kay Nanay Gina. Kasi mahirap yung sitwasyon yun ay. Totoo lang, hindi yan basta-basta sa kalsada kayo matutulog.
sanay na kami doon. Kaya nga, sanay na nga kayo na. Kaso Pero, baka may humuli sa amin. oo, may mga gamit pa kayong dala. Oh. Tapos, ganito na lang. Pupuntahan nyo ngayon doon. Pero iwan nyo muna yung gamit nyo kahit dito, dyan sa sasakyan. Para hindi kayo mahirapan dyan, para mahanap nyo. Ngayon, pag nahanap nyo, Damit lang naman yan. saka nyo balikan. Iwan na namin sa inyo sa ito, container na yan. O sige, iwan nyo lahat yan. Ito lang dalhin nyo. Oo. Para di kayo mahirapan. Yung bike, ilagay nyo sa bahay muna. Kasi sasakay kayo. Hindi naman pwedeng maglakad kayo na maghanap. Kayo dyan. Para may babalikan kayo. Oo. Mabigat ba to, Dar? Paano nyo sasakayan sa... Malapit lang yun, Longos. O kasi nag-ano. Oo, di ba? Napakabigat. Yun yung iniisip ko sa inyo. Sasakay naman po sa jeep. Yung bike, hindi nila isasakayan kuya dyan. Sa jeep. Oo. Tsaka mas mahirap pa yun. Imbis na maghahanap lang muna kayo ngayon. Ang iniisip ko kasi na ay ganito. Iwan nyo muna yan. Maghanap muna kayo ngayon. Ngayon pag nahanap nyo, di kunin natin lahat ng gamit nyo. Isakay natin dito sa sasakyan. Kasya lahat yan ng gamit nyo. Ngayon kung hindi nyo mahanap, babalik kayo dito. At least makakagawa pa tayo ng ibang paraan. O makahanap tayo ng upahan. Kahit naman Maghanap tayo ng upahan na maliit na bahay. Ang tagal na nga yan. Ano gusto nyo, sa kalsada o mangupahan o ano? Yun naman na, option lang natin yun. Kung wala, naman ang nakabigat sa'yo. Talaga. gusto nyo sa kalsada kayo. Sabi ko, nakukonsensya nga rin naman ako na sa inyo. Wala nga pa upa ngayon eh. Kung pababayaan ko sa akin kayo pumunta, tapos papabayaan ko lang kayo, parang nakonsensya naman ako. At least, gagawin ko kung ano yung abot ng aking makakaya muna. Naintindihan nyo ba yung ibig ko sabihin, Nay? Kasi nga bilang ako na si Kuya Buddy nyo, nanay parang ibang tingin sa akin ni nanay. Nakapunta ka na nga lahat-lahat sa probinsya eh. Hindi ko naman pinapangunahan na yung gusto nyong mangyari. Ang sa akin lang, siyempre bilang naintindihan ko yung sitwasyon nyo, ayoko din naman na sa kalsada kayo matulog. Di po ba? Mahirapan kayo lalo. Lalo ngayon may mga dala-dala kayo. Ngayon, ganito ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya napag-usapan natin nung karaan, sabi ko sa iyo kayo dyan, di ba? Kung may time, bibigyan ko kayo ng pamasahe, hanapin nyo muna. Pag nahanap nyo, balik kayo dito, saka dalhin natin lahat ng gamit nyo pag kinupkup po kayo. Ngayon kung hindi, saka po tayo gagawa ulit ng ibang paraan o maghanap tayo ng maliit na bahay na pwede nyong maupahan habang naghahanap po na naman kayo sa iba nyong mga kamag-anak. Kasi ngayon kung hindi po kayo kupkupin doon, maghahanap muna ulit kayo ng ibang kamag-anak at naglalakad po kayo dala-dala niyan, abutin po kayo ng gabi. Ilang araw, saan kayo matutulog? Kalsada, paano kung may mang-agaw sa inyo nan? Ang bike na yan, may sa inyo? Malalak naman yan, di ba, Dad? Pero nabubuhat yan, Nay. May magagawa ba kayo kung pwersahin yan sa inyo? Kayo lang dalawa. Yun siya sabi ko sa iyo dyan. Ngayon, ang suggestion ko, iwan nyo muna yung gamit nyo dito. At least alam nyo naman yung bahay ko. Alam nyo naman kung nasaan ako. Bibigyan ko kayo sa pamasahe ngayon. Hanapin nyo muna. Hanapin nyo muna yung O sige, Nay, makinig muna kayo ha. Hanapin nyo muna ko dyan. Ngayon pag nahanap nyo, balik kayo dito. Sabihin nyo sa akin, ako mismo maghahatid sa inyo. Ngayon pag hindi nyo nahanap, balik pa rin kayo sa akin. Kasi nga may mga gamit kayo. Gagawa naman tayo ng ibang paraan. Maghanap tayo ng maliit na bahay, paupahan. Doon muna kayo habang hinahanap nyo yung iba. Okay ba sa inyo yung Nay, suggestion ko? Ikaw Kuya dyan, ano sa tingin mo? Ano bang gusto mong mangyari? O alis na kayo, dala lahat yan, bahala na, ganon? O may babalikan kayo? Ang sinasuggest ko yan, yung ngayon na, yung ngayon po. Yung kasalukuyan, wag po na yung future. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa future eh. Kaya yung sinasuggest ko sa inyo, payag ba kayo? Maghanap muna kayo ngayon. Maaga pa naman. Kuya dyan, maaga pa naman. Diba? Makakabalik pa kayo ng hapon. Bibigyan ko kayo ng pamasahe. Kaya ako lang yung dadalhin yung isang bag na yun. Yung kasi ng mga notebook. O di nyo lang, dalhin nyo na lang. Iwan nyo na lang muna yan. Pati yung bike nyo para di kami hirapan. Huwag ka mag-alala Kuya dyan, yung bike mo hindi yan mawawala. Ilagay lang natin sa bike yan para mas safety. Tsaka kahit anong oras, kahit anong araw mo kunin yan, nandyan yan sa bahay.
siguradong nandyan sa bahay, may babalikan ka. Kaysa dala-dala mo yan, biglang hatakin sa'yo yan, pwersahan ka, may magagawa ka ba? Wala. Oo. Yun yung inaano ko. Tsaka yung mga gamit nyo doon, di ba? Oo. Ngayon lang kami kasi ngayon ko lang nakilala yung mga ugali nila talaga. Akala ko talaga mabait. Si Emily medyo mabait. Si Titing kasi, alam mo naman magkakapatid, iba-iba ugali. Kaya ganun na lang na eh. Nahawa ko kayo dyan kasi ilang pa... Siyempre, anak sa anak ko, daawa ko eh. Ilang pasok na lang, graduation na dapat niya. Sigaw-sigawan kasi ito. Ako nga sabi, uwi ka na nga, gumagana. Ikaw kaya para kang sisinghalan. Eh, siyempre, mapapahiya ka sa sarili mo. Kasi yung anak mo, ginaganyan, ibang trato. Ako, nakakaintindi ko. Hanapin nyo muna yung kamag-anak nyo. At pag sabi ko nga, pag naging maganda yung umayon sa atin yung panahon, nahanap nyo, kupkupin kayo, edi hatid ko po kayo doon. Ngayon, kung hindi naman kinupkop at hindi kayo tinulungan, di balik kayo dito, hanap tayo ng maupahan. Dito, malapit lang dito. Kahit tulugan lang. Oh, tulugan lang. Kaya lang nga kami doon, kala Grace, kaso umahal. 3,000 ang ano. Yun kasi ang... Pangganyan kasi siya. Yun kasi yung upahan ngayon na nasa 3,000 pataas na yung upahan ngayon. Pero sabi ko nga Nay, kung ano yung abot ng aking makakaya. Mahirap maghanap ng upahan. Kami nga, hindi pa kami makahanap. Kaya nga Nay, kaya sabi ko sa abot ng aking makakaya, tutulungan ko kayo ngayon. Kung hindi na natin kaya mangupahan, di sa probinsya tayo, ipon lang tayo ng pamasahe o pang budget natin sa gas. Di uwi kayong probinsya. Kung gusto nyo doon, wala namang po ipigil sa inyo. Ang inaano ko lang yung meron kayong tutuluyan. Kasi pabalik na naman ko sa kalsada, ang hirap sa kalsada. Ano, ikaw kuya dyan, okay ka ba doon? Kung gusto mo rin mag-aral doon. Lamig naman ang kamay nito. Naiiyak nga siya na eh, pinipigilan lang niya eh. Alam ko yung nasa loob ni kuya dyan. Medyo naguguluhan din si kuya dyan. Ito nga eh, kung ako lang gusto pa niya mag-aral eh. Yun nga. Pwede mong ituloy yan sa gusto probinsya kuya dyan. At least may kasi service naman doon. ilang buwan na lang, bakasyon na. Ngayon naman ito, parang kasi itong mga to, So ganun na lang nanay. hirap kausap. May tao kasing parang ang hirap kausapin. Ganito na lang gawin natin nanay. Kasi ilang buwan na lang din naman bakasyon niya. Isang buwan na nga lang halos eh. Ilang pasok na lang. Lumaday. Naintindihan ko yung ano nyo nay, yung sitwasyon nyo. Kasi nga wala kayong magawa. Kasi nga gaya ng sabi ni nanay, pinapaalis kayo or gusto nyo nang umalis, di ba? Ang iniisip ko, wala kayong tutuluyan na maayos. Yun yung inaano ko. Si Kuya Jan, hindi mo kapagsalita kasi si Kuya Jan ay sa yung desisyon nakasalalay. Wala namang kasi, sabi mo nga, wala namang alam si Kuya Jan. Talagang sa'yo nakadepende yan. Ngayon, ikaw yung magdidesisyon para kay Kuya Jan. Kung gusto niya rin pagpatuloy sa probinsya yung ALS, meron din. Dar, pag ano mo, wag kang puro aral. Ano mo na rin mag-ano ka na rin, trabaho. Pwede rin. Sige, nandun na rin yung trabaho. Alam mo na, diba? Yung iba nga, pinagsasabay trabaho aral. Working student. At least naman, inaano ko nga rito, pinapaliwanag ko. Kasain natin si Kuya Jan. Kasi nga yung sinasabi mo na, hindi pa niya naiintindihan. Mahirap niya intindihin. Ang isip niya hindi pa kaya nga, kailangan late nga ang ano niya. lahat tayo, pwede tayong tumulong sa kanya. Parang ako, late din ako. Mag-mature, late ako. Kaya ang desisyon niya sa'yo naggagaling. Pero doon, sa probinsya, kung sakali, di ba, kaya niya. At least walang gugulo sa inyo. Kayo yung manggugulo sa amin. Di ba? Di ba? Patayo tayo doon ng kubo nyo. Di ba? At least meron kayo sariling kubo. Ano man yung gawin nyo. Manggulo hindi naman namin ugali yun. Kaya nga Pero sa ngayon, sarili nyo po muna yung tulungan nyo. Kaya ko lang yun. Hindi na namin inaasa yun sa'yo. Kasi alam namin yung kalagayan mo. Moral support na lang yung sa'yo, Nay. Kasi sa pagtatanim, kaya mo naman na magtanim-tanim pero hindi yung mabibigat na bagay. Nandiyan si Kuya Jan, sabi mo turuan natin siya maghanap buhay. Paano magtanim? Susubukan ko pa lang kung matututunan natin yan, Nanay. Kaysa naman dati talbos. Kaysa naman magbilang kayo ng poste dito.
O, di ba? Tama. Ayun. Ano, okay na tayo doon. Hanapin nyo muna ngayon. Iiwan nyo muna yung mga gamit nyo. Para mabilis kayo, bibigyan ko na kayo ng pamasahe at budget nyo para makabalik kayo. Mga gamit doon. Tsaka may mga gamit pa kayo doon. Nanay, naiintindihan ko po yung gusto nyong sabihin. Naiintindihan ko po kayo sitwasyon nyo. Naiintindihan ko na kailangan nyo rin ng kahit pwesto na maliit lang, nanay. Huwag kayong mag-alala, nanay. Hindi sa ina-underestimate ko kayo, hindi sa dinadown ko kayo, hindi po sa nilulubog po kayo, hindi. Ang gusto ko po kayo tulungan. Kuya Jan, gusto ko kayong tulungan. Sa akin lang, dapat huwag tayong padalos-dalos, nanay, ha. Isipin natin mabuti. Ngayon, yun yung option natin. Hanapin nyo ngayon. Kung hindi kayo tulungan, di balik kayo sa akin, hanap tayo ng maupahan. Kasi wala naman tayong magagawa nun eh. Hindi nga kayo hinanap, hindi nga kayo tinulungan, di ba? Ngayon, pag tinulungan kayo na at pumayag silang kupkupin kayo, napakabuti. Ihatid ko mismo kayo dala lahat ng gamit nyo. Ngayon, kung hindi, di balik kayo dito, gawa ulit tayo ng paraan. Hanap tayo ng maliit na maupahan nyo, hanggang kung saan, hanggang kaya ni Kuya Buddy, tutulungan ko kayo. Ngayon, ito na, iwan nyo muna yan. Kukuha muna tayo ng pamasahe nyo at kumain na ba kayo? Pa nga, nag-ano na kami pandesal. Kumain. Ano ba mga laman yan? May damit din. May ano kasi dito yung pag nagsusulat ako. Sige, Marami pa rin itong damit. yung mga body, dala na nila yung mga damit niya, oh. Dito, nagpakay sa mga kidos niya. Ano ko dyan, okay ka lang? Baka gusto na kasi daw yung bag niya. Hindi naman. Saan? Saan daw? Ano yung kayo dyan? Baka gusto niya dali yung bag niya. Gusto ko sana mag-bike doon eh. Magaan lang, oh. Ayan ang mas mabigat. Ito iwan. Yan na, eh. Ang lagay mo, Kasi dali, ano mo na ang t-shirt mo. Pawis na. palitan mo na, palit ka ng t-shirt mo. Nung nakaraan pang paggupit mo yan, ah. Hindi ka pa nagpapalit. Pati ligo, di ka naligo ata. Kulang nga sa tubig. Walang tubig. So, sabi ko kasi yung pag-usap, Wala kasi silang tubig. Naputulan. Naputulan din sila. O kaya din pala problemado din sila. So yun mga buddy, Pa naman tubig. lalagay ko lang dito sa sakyan yung gamit nila sa likod. Mauna ito. Tingnan nyo, ganyan na lang yung gamit nyo. Para doon ka sa gilid ko dyan, doon ka magbihis sa Ito. Ay, yung brick niya. doon ka sa gilid, doon ka magbihis. May CCTV dyan. Doon ka sa pagitan ng Nahanap ko sakyan. yung ano niya, yung brick niya. May brick. Ayan, may dito yung kaldero. Pati kaldero ko. Nang aano yung titi. Sabi, ikaw na may dala ka pang kaldero ah. Ako kasi nung pagpunta ko sa Pangasinan, dala ko ito. Kaldero kong maliit. Inaano pa niya. Pinansin pa. Nagdala pa daw ang kaldero. Sabi ko, siyempre, mamaya nakawin yan dyan. Di wala na akong mapagsain. Pinapasok yun nung nag-ano yan, na may nangalakad. Ito lang kayo at kukuha lang ako ng pamasahe nyo na ha. Saglit ha, huwag kayong alis dito ha. Diyan. Kung alis dito, kuha lang ako ng pamasahe nyo. Mga damit. Yan, para sigurado na bumalik kayo. Kasi pag dala-dala nyo yan na, alam ko, hindi na kayo babalik, tutulog na lang kayo sa kalye. Oo. Dapat kung gano'n, hindi. Ito naman si Darang gusto pumunta dito eh. Kaya nga. Hindi ako, kung ako lang, may pupuntahan nga ako, mag-ano ko eh. Ito lang kasi. Saan kayo pupunta na eh? Makakuya siguro to. Mag-ano nga rin ako ng talagang tutulong sa akin. Mag-ano talaga ako. Dito na po ito. Ba't dadalhin nyo ba ba? Ayun? Saan nyo dyan yung dadalhin nyo? Dadalhin to. Importante lang naman yun.
Ay, hindi, babalik kami dyan. Dalhin mo yung ano, kuya dyan, yung inuman mo, lagay mo sa bag. Para may anuhan ka ng tubig. Eh, pag hindi kami bumalik, then mawawala kami ng damit. Malagay mo dito kuya dyan yan. E kung ano yung, ano bang dadalhin nyo? Lahat yan? Ayan, oh. Itapi mo. Itapi mo kuya dyan. Eh, ano mo, buhol mo. Ang daan, bigat ng dala ni Nanay Gina, oh. Kuya dyan, ibuhol mo to. Ito na lagay, ma. Dito. Para kami yung nakakulong. Ito. Ito na lagay. Mataas mo. Diyan, lagay mo dyan. Para safety si Nanay, baka sabihin ni Nanay. Kaya mo lang, mabigat to. Sanay akong magdala ng ganito. Pati yung tubigan, lagay mo. Kaya sa bahay na yan lalagay yung bike mo. Nagbabike ko yun na ano. Yun mo, ang hirap ng ano ni Nanay, oh. Diyan na ako na magbababa mamaya. Kuya dyan, sa'yo ha. Ikaw ang mas ano ha, mas malakas. Kung ano yung dapat mong gawin ha. Pambihira. Malakas ka dito. Malakas nga yan, hindi po. Kuya dyan, oh, hindi makapagsalta si Kuya dyan mga bali kasi hindi niya na alam kung anong nangyayari. Sabihin mo, sumunod dyan. Hindi pa nga gusto ang isip niya eh. Kaya nga na hindi niya alam yung nangyayari. Kaya sunod-sunod na lang siya. Yung aso dyan, hindi na alam yung ginagawa, oh. Pangiti-ngiti na lang yan eh, pero naguguluhan na yan sa isip. Oh, ito na. Nakasobra na eh. Sobra-sobra yan, Nay. ka, Dar? Nay, sobra-sobra po yan. Kumain po kayo muna, ha? Bago kayo, ano. Huwag nyong... Hindi, sinasabihan ko yung si Dar, huwag mong anuhin. Alam mo, anak, ikaw kinakausap ko kasi pag ganun ba yung problema ko, huwag mong aanuhin. Lalabas mo lang sa ganito kasi wala naman ako iba makausap eh. Tama Hindi po. naman bang kausapin ko kundi ikaw. Tama po yun, Nanay. Kaya nga, yun, Sabi ko sa kanya, naintindihan ko huwag mo po lang kayo, bitbitin. Nay. Ang sinasabi ko, kasi si Mama, talagang na ano, Na-stress na. malapit ang ma-stress. Malapit na may... Tanggal nyo na yung face mask. Baka, Puyat nga baka kami. isipin nila dyan sa kalsada, Puyat kami. may sakit kayo. Puyat O, siguro dyan. O siya. Gano'n na lang gagawin natin na ha. Balik kayo sa akin. Para kung ano-ano man yung pwede natin gawin. Pagtulungan natin para sa kinabukasan din ni Kuya Jan na ha. Alam ko naman na syempre mahal mo si Kuya Jan eh. Hindi mo naman yan papabayaan eh. Pero syempre habang ano, kaya natin, gabayan muna natin siya na ha. Ikaw na rin nagsabi na hindi pa niya alam yung mga nangyayari. Hindi pa siya niya. papabayaan, kaya pag sinabi ko nga sa kanyang pinapagalitan ko siya, hindi siya yun. Kaya nga po eh. Kayo na rin pasaway ngayon. kayo na rin nagsabi na hindi pa niya magets masyado yung nangyayari. Kaya tulungan natin na ha. Kaya dyan. Hindi, nasusobran kasi siya dun sa panood-panood ng ano. Kaya yun yung nagiging mind opener niya. So, yan. Nasusobran siya doon. Pag sabihan mo siya masyado. Napupuyat. Si ano nga, si Titing nga, sinabihan siya, huwag kang magpapa-addict. Meron naman sinasabi si Titing na tama. Oo. Huwag kang magpa-addict sa ganyan. Tama. Tama yun kasi masama nga. Lahat ng bagay na sobra, masama. Kaya nga. Bawasan mo. Sobrang higpit. Masama din yun na yun. Ano naman ako iba aalagaan. Pag dumating yung panahon sa probinsya tayo, payagan mo na sumama sa akin yan. Kasama ko yan magbablog. Magbablog kami sa mga bundok. Kaya gusto niya mag-aral magmaneho. Pag-aaralin natin yan kasi kailangan niyang matutong magmaneho pag nandun na siya kasi nga pagpapasok sila ng school siya na yung magiging driver ng mga bata doon. Kaya yan yung plano ko. Ano lang tayo ng budget. Pero kung sa ngayon, Nay, yun muna yung sa inyo. Sige po dyan, ingat kayo. Sige po. Ingat ha. Thank you po. Salamat po, salamat. Sige na, huwag ka na umiyak. Iyak ka pa eh. Diyan ka na naman. Kasi lang. Iyak na naman eh. Hindi ka na videohan, umiyak eh. Diyan ka na. Paano? Pabalik din po kami. Talagang bumalik kayo dapat, ha? Ayun na. Baya. Nay, kumain muna kayo. Kain kayo. Kakapin na kami. Sige. Diyan ka lang? Mag-aayos pa ako eh. Ingat. So, yun mga buddy. Umalis na sila Nanay Gina at yun, pinaiwan ko muna yung gamit nila tsaka yung bike ko pa dyan mga buddy. Ito naman, mga bike
Yung bike ni Kuya Jan mga buddy, hindi naman yung maano sa bahay. At ano natin yan, itatabi. At yun nga mga buddy, medyo naawa ako sa kanila mga buddy. Naawa ako, lalo kay Kuya Jan. Although si nanay kasi mga buddy, naintindihan ko rin naman yung side niya sa mga nangyayari sa kanya. Pero shout out kay Ate Emily, pasensya na po kay Ate Emily. Kila ko Teteng kung may mga nasasabi si nanay na gano'n. Kilala ko naman po kayo, mababait yan sila Ate Emily at si Kuya Teteng, nakakausap ko rin sila. Maaaring hindi lang nagigets din ni nanay. Laging sasabi nanay na parang may nakatingin sa kanya, parang ayaw niya ng gano'n mga buddy. Kasi nga iniisip niya lagi parang perfecto lagi dapat ang galaw nila, parang gano'n. Pero although hindi naman gano'n sa totoong buhay mga buddy, gano'n yung natatak sa isip nila base siguro doon sa mga nangyari noon sa kanila. Pero bagaman gano'n man mga buddy, ang naawa ko kay Kuya Jan. Si Kuya Jan kanina lumuluha nung pagpunta pa lang sa akin, naluluha na siya. Hindi ko lang binidyo mga buddy, hindi ko lang nakuha ng video kasi nga parang nataranta din ako. So naluluha-luha din siya, namumula yung mata niya. O so niya, hindi siya makapagsalita mga buddy, hindi niya ma-voice out yung gusto niya sabihin. Kaya ayoko naman din kontrahin mga sinanay Gina kasi nga may plano siya. Ngayon yun yung ginawa natin mga buddy, binigyan muna natin silang pamasahe, hanapin yung kamag-anak nila at kung sakali mo hindi sila kupkupin, yun nga ang plan ko mga buddy. Hanap mo ng ano, tayo ng maliit na maupahan nila na meron silang pag-stayhan at yung sakali man mga buddy, makaipon tayo ng budget ulit gaya dati, dali natin sila na lang sa probinsya para doon na lang sila at least kahit paano mas mapapabuti siguro sila doon. Dito kasi hindi mabuti sa kanila, sa kalsada maaaring mabangga, 'di ba? Masagasaan, manakawan, 'di ba? Mahirap mga buddy, kaya sana intindihin natin sila mga buddy. Samahan niyo ako sa journey na to mga buddy. Hindi ko po kaya nang mag-isa ko lang to. At alam kong hindi niyo pababayaan din, kaya sama-sama po tayo, tulong po sa kanila. Hindi kasi maatim ng konsensya ko din mga buddy kasi sa akin po sila lumapit. Kasino lang naman po ako na tumanggi sa kanila, 'di ba? Kung gawin ko po kung ano yung abot ng aking makakaya, hanggang doon lang po ako. Hindi ko naman po pinipilit tulungan sila. Pero sa akin po kasi sila lumapit at konsensya ko po yun kung pababayaan ko po sila. Sabi nga, kung ang kapatid mo lumapit sa iyo at papatulong, 'di ba? Bakit mo pa ipagpapabukas yung tulong kung pwede mo namang gawin ngayon? So, parang gawin din sa akin mga buddy, nakakakonsensya lang kung hindi ko sila tulungan. Kung alam ko naman kahit paano may maitutulong pa ako mga buddy. Ngayon kung dumating yung point na wala na ako siguro may tulong mga buddy, hirap na rin ako, yun siguro mga buddy, makapag-decision tayo. Sama natin sa panalangin natin sila mga buddy na magmaayos sila. At salamat mga buddy, pasensya na kayo. Medyo naging ano lang ako, medyo emotional kasi mga buddy, kawawa yung sitwasyon nila, naawa ko sa sitwasyon nila. Sa mga nakakapanood po na minsan nakakapagsabi sa kanila ng hindi maganda o ng babash, in short, hindi po kasi natin alam mga buddy yung tunay na nangyayari at ang napapanood po natin base lang sa mga binablog ko po na naabutan ko. Pero yung totoong pangyayari po, totoong buhay, totoong kalagayan nila, nandun na po tayo, wala po talaga silang bahay, walang kamag-anak na kawawa po sila. Kahit si Kuya Jan mga buddy, syempre kabataan yan, buhay yan mga buddy. Si nanay, senior, di ba? O kung wala yung mga matatanda, wala naman po tayo, kaya mahalin natin yung mga seniors mga buddy. Parang nanay na rin natin yung mga yan. At siguro naman yung konting tulong na may bibigay natin, hindi na kailangan natin maghangad pa ng kapalit. Alam ko naman mga buddy, may isang gaganti sa atin. Mas marami pa ang igaganti niya sa atin pag yung mga tulong natin ay talagang bukas sa ating puso. Kaya sama-sama tayo mga buddy, kung ano man, hindi ko alam, bala ko silang upahan mga buddy. Sa akin kasi medyo malabo yung dun, yung lakad nila, medyo malabo, pero gusto ko lang din ipagawa sa kanila kasi para at least mabura sa isip nila. Kasi kung upahan na natin agad sila ng bahay tapos hindi natin nagawa o hindi nila nagawa yung gusto nilang gawin, yung pa rin yung nasa isip nila, gagawin at gagawin pa rin nila na maghanap, insist nila yan. Ngayon, pinayagan na natin silang maghanap para at least kung hindi man sila kupkupin, pag sa susunod na
gagawin nating plano para sa kanila mga buddy, eh wala na yun sa isip nila yung pag-aanap na yun. So ayan mga buddy, maraming salamat at hanggang dito na ulit. Abangan nyo po yung update kung ano po yung nangyari sa kanila. Alright, i-update ko po kayo. Salamat mga buddy sa walang sawang suporta.